Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Congressman Saldico, siya ang pinakamainit na pangalan sa mga kongresista dahil nga siya ang itinuturo isa sa pinakamalaking kontratista na congressman na nasasangkot po sa flood control project. Ngayon, maraming nananawagan na dapat ipatawag nga daw itong si Saldico para magpaliwanag tungkol dito sa issue ng flood control at sa mga ibang kinasasangkutan niya tulad na rin dun sa appropriation po nung nakaraang taon kung saan nga 'di ba inireklamo nila Attorney Vic Rodriguez, nila Congressman Ungab dahil nga dun sa mga maraming maanumalyang mga blankong insertion doon sa national budget natin. Ngayon, nasasangkot na naman itong si Saldico tungkol dito sa flood control project dahil yung kanyang kumpanyang SunWest, maraming nakuwang proyekto na flood control sa gobyerno na sinasabi nga may conflict of interest dahil nga dati siyang may-ari ng SunWest Corporation pero ang nagiging palusot o yung nagiging panabla niya rito, nag-divest na raw itong si Congressman Saldico kaya wala na siyang kinalaman sa mga nangyayaring pagkuha ng mga proyekto ng kanyang kumpanya. Ngayon, dito sa interview nito ni Congressman Chua, makikita natin dito kung paano protektahan ng mga congressman itong si Congressman Saldico. Dahil sa maraming nananawagan nga na gusto ipatawag siya pero kahit ang mga congressman naggagalit-galitan kapag sinasabing sangkot nga daw po yung House of Representatives. So maraming umiiyak at nasasaktan kapag binabanggit yung House of Representatives na kung titingnan nyo lang naman, ilan lang naman yung tinutukoy na pangalan doon pero hindi nila maipresent. Kaya dito makikita nyo kahit itong si Congressman Chua, tila parang pinagtatakpan din itong si Saldico dahil sa parang wala siyang alam na itong si Saldico sangkot din daw di umano sa flood control at parang hindi niya rin alam yung kumpanya na SunWest kasama doon sa 15 pinakamainit na kumpanya na nadadawit nga sa mga maanumalyang flood control project. So ito panoorin po natin kung paano iiwas o paano sabihin natin talagang ayaw o pinoprotektahan ni Congressman Chua itong si Saldico. So ito panoorin po natin pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. The program itself, yung flood control, wala namang problema. Ang problema, pagka ginose mo or nag-substandard ka. Or, diba? kontratista yung kapamilya mo. Kontratista yung kapamilya mo or ikaw mismo. Diba? So, yun ang problema. So, di ba? Sabi niya, sa kanya na mismo nanggaling, ang problema kung meron kang ginose na project, meron kang sinubstandard na project, kung may kamag-anak kang kontratista, or kung ikaw mismo yung kontratista, yun ang problema. Ang tanong, si Saldico ba wala doon sa problemang sinasabi ni Pinky Webb at yung mga binanggit din ni Congressman Chua? Diba? So, kaya nga dapat lahat din yan. Bukas, malalaman natin lahat kung matitignan natin kung ano yung mga dapat nating itanong. Si Mayor Benji Benji po Magalong, ipapatawag nyo na ho ba? Pinadalan nyo na ho ba siya ng imbitasyon? Ang alam ko bukas, because I think we have a short period of time. Until 2 o'clock lang yata kami bukas dahil meron pa kaming session. No? So, ang mga pinadalan ni lahat ang mga kontratista, yung top 15. And then, of course, yung mga RD at yung mga controversial na DE, I think. So regional and district engineers? May district engineer, tsaka mga regional, mga pinatawag. And the top 15 contractors. Yes. What happens, sir? Kasi nagkaroon po today, second day ng hearing. How different will your hearing be compared to, sabihin po natin dun sa Senado ngayong araw? Well,
Alam mo, Pinky, kasi ang tingin lahat ng mga tao pagka-investigasyon is it's all about it's all about the kung sino yung may kasalanan, yung mga crimes, 'di ba? So lahat naman 'yan i-consider natin, 'di ba? But we have to remember that this is investigation in aid of legislation. Kaya Kita nyo, kapag ang sangkot, congressman, in aid of legislation, di ba? Hindi tinuturing kagad na paglilitis. Pero pag Duterte ang nasasangkot, hindi na in aid of legislation, persecution kagad at hinahatulang kagad nilang guilty. Ganyan yung yung pagiging bias nila. Kapag Duterte guilty at ang investigasyon nila ay hindi in aid of legislation. Pero pagkabaro na nila yung iimbestigahan at bilyon ang pinag-uusapan in aid of legislation, kaya wag muna natin itong hahatulan ng guilty. Kaya, siyempre, tinitignan din natin, hindi lang yung mga pagkukulang, ano rin yung mga remedyo na dapat nating gawin. Kailangan ho ba bang pag-usapan yung panukala ni Senate President Chis Escudero na dapat wala ng kapamilya na sumasali sa mga kontrata ng gobyerno until the 4th degree? Would that be something that could be in aid of legislation? I think there is a law na talaga namang bawal. Narinig nyo? Hindi niya sinagot directly. Kasi tatamaan si Saldico. Kasi siya mismo yung may-ari eh. Pero nag-divest, ibinigay sa kamag-anak. So, hindi niya sinagot na dapat gumawa ng batas na stricto na dapat hindi kasali na yung mga politikong may mga kamag-anak at the 4th degree para mawala yung conflict of interest. Dapat nga, kahit nga hanggang sa pinakadulong kamag-anak, as long as relatives mo, dapat hindi nakasali. Kasi nga, andun pa rin yung conflict of interest. Hindi mawawala yan. Siguro sa papel, lalabas, wala ka ng kinalaman dahil nag-divest ka. Pero in reality, diba, ano lang naman yung usapan na lang naman mangyayari dyan, may makakaalam pa ba? So, doon pa lang, kitang-kita na talagang pinoprotektahan nila itong si Saldico. If I'm not mistaken. At saka siyempre para maiwasan na rin yung mga duda ng mga kababayan natin na nakikialam ka, kaya nagkakaroon ng ganyan. Are you going to call Congressman Zaldico? Ayan, ang ganda ng tanong ni Pink Web. Ipatatawag daw ba itong si Saldico sa gagawin nilang hearing dyan sa House of Representatives? Ito ang sagot niya. I don't know if he's invited, if he is one of the invitees. So kasi nakapokus kami doon sa 15 contractors. Isn't SunWest part of the 15, sir? I'm not sure. It is, sir. If Sinabi na ni Pinky Web, kasama yung SunWest, pero siya hindi niya alam. Binanggit na rin yan sa mga balita, imposible namang hindi niya naririnig, hindi niya napapanood, imposible hindi niya nababasa, hindi niya nababalitaan. Maraming congressman nagsasabi, kasama si Saldico. Pero siya nagmamaang-maangan na hindi niya alam na kasama yung kumpanya ni Saldico doon sa 15 tinutukoy ni Bongbong Marcos na pinuprotektahan din nila. Si Bongbong Marcos na mismo ang naglabas ng pangalan ng kumpanya ni Saldico, pero sila bulag. Diba? Never natin narinig na kinakastigo ngayon yung SunWest, si Saldico. Nakapokus lang sila kila Diskaya, dito sa Wawo Builders, pero yung sa SunWest Corporation, tingnan nyo, halos hindi natin naririnig yung pangalan. Kahit dun sa Senado, hindi pa natin narinig na binanggit yung SunWest ni Saldico. So, hindi lang natin alam kung baka niluluto pa doon sa Senado yung gagawing atake dito kay Saldico. Pero dito sa Kongreso, malinaw na wala silang planong ipatawag si Saldico dahil at all cost, kailangan nilang protektahan ito. Ang tanong, magkano kaya ang dahilan? Bakit parang takot na takot silang ipatawag itong si Saldico? If it is part, then he is invited kung sino man yung may-ari ng SunWest. All right. So, what time is the hearing? So, yun lang.
hangga't wala palang ilalabas na patawag yung Kongreso dito kay Saldico, wala tayong aasahan na lalabas si Saldico. Ang balita nga wala na sa Pilipinas si Saldico. Mukhang lumipad na raw sa ibang bansa at nagtatago na dahil maiipit ang kanyang pangalan. Yan ang susunod nating gagawa ng reaksyon tungkol kay Saldico. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.